Ay, humihingi ako ng paumanin dun sa mga nag-a-add friend sa akin sa Messenger. Kasi binablock niya na ito ng Meta eh. Hindi sa umiiwas ako. Kaya kaya ko ipinapahayag ito sapagkat pagka ang tiwala ay nabasag, ang kasunod ay kaguluhan. Isa itong pangunahing katotohanan sa sanlibutan, na kung gayon maliwanag na ang tunay na pagkahirang ay hindi maaring masapawan sa pamamagitan ng pagmamaniobra ng kasinungalingan. Kadalasan yan ang nangyayari, kaya nga nagkakaroon ng mga fake news. Ayaw nila ibalita yung katotohanan. Palibhasa ang Diyos nila ay yung pera. Ang tunay na pantukoy ay laging naghahayag ng mga falsipikadong gawain. Sapagkat sa takdang panahon, ang tunay na banal na nagbibigay ng kapangyarihan sa mga tao ay nagdudulot ng di malagusang kalasag. Ang mga kasapi ng Deep State ay pinanonood nila ang aking mga video. Yan ang totoo niyan, kaya naguguluhan sila na may pagkahumaling at lagi nakasubaybay sa aking mga galaw at pinag-aaralan bawat salita na lumalabas sa aking bunganga. Ngunit lagi naman akong nagpapahayag ng pagdududa, yung sinasabi nga nilang benefit of doubt. Paano nila ako mahuhuli? Maliwanag ang kanilang sinusuri kung ito ay haka-haka lamang. Ngunit papatunayan naman nilang totoong pinagsasabi ko eh. Ayaw lang nilang tanggapin ang katotohanan eh. Maging mga kasamahan ko, ngunit wala silang kinalaman sa mga gawain ko. Dahil hindi ako basta-basta nagsasabi ng mga gagawin ko hanggat hindi ko pa natatapos. Kasi may mga taong kumari susuporta sa iyo eh, pero may balak kang sirain. Maski na anong gawin naman nila sa akin, hindi nila ako basta-basta masisira. Kasi alam ko yung mga galawan nila eh. Napaka-kuwan yung mga impostor na yan eh. Mula nung ibinenta ako, lalo ako nag-ingat noon. Kasi maraming kuwan sa iyo eh. Kumari nakikiunggoyan sa iyo, pero iba ang kanilang balak. Kasi karamihan dyan ay binabayaran eh. Kasi maski naman anong gawin nila, wala silang makukuha sa akin. Kaya tama lang yung plano ko na ako lang mag-isa ang nakakaalam ng sekreto ko. Dahil kung may iba pa nakakaalam, ay hindi na yan sekreto. Ang kanilang layunan ay upang makahigop ng mga mana sa espiritual at makabahagi ng mga biyaya. Yan lang naman ang pakay ng mga taong kwan eh. Pero yun ang sinabi ko, na pag nangitim ang mukha, ay wala nang biyaya. Pasensyahan. Dahil kayo din ang may gawa eh. Kaya nga sinasabi ko, hahagilapin din kayo ng inyong mga kasalanan. Dali lang ha. Bagamat sinasabi ng mga taong ito na sa kanilang sarili, walang magigising na ni isang mang kaluluwa dahil sa aking pagpapahayag. Kung wala ano sa akin? Ang maniwala, ang hindi. Yun lang naman eh. Bakit pa ako
magkukumbinsi ng mga tao na para paniwalaan ako. Alam nga naman iiyakan ko yung mga yan para paniwalaan ako. Unang-una, hindi naman ako kumikita dito sa mga video na ito eh. Hindi katulad ng iba dyan na kaya may subscribe kung ano-anong pangungumbinsi para kumita sila. Ako, basta sa akin, ang layunin ko, ipahayag yung katotohanan, hindi para magkapera. Kasi nakakaawa naman itong mga iba mga walang malay Katulad ng mga nalinlang nila kay Duterte. Pero wala silang alam. Paano yan ngayon? Kung mangitim ang mukha nyo, dahil inudulo ninyo yung mga magnanakaw, di pasensyahan tayo. Kaya nga sabi ko, marami pang mamamatay. At pag nangitim ang mukha niya ang tao na yan, ay malapit na yan mawalaan ng diwa. Kaya nga yung pangingitim ng mukha ni Duterte, patay na yun Pero itong pilit nilang pinalalabas, naglalabas sila ng mga clone para iligaw ang mga tao sa katotohanan. Kaya tignan ninyo mga mukha nila, ang lalayo. Pero marami na nagigising Kasi mulat na ang tao Dahil yung mga pagnanakaw. May kasalanan din ito yung pinapahayag ni Prinsipe na yung master plan. Yun din ang madalas nilang sinasabi. Nababanggit din yata ito ni Lady Men at saka nung Junlei. Kasi ang master plan, gagawin legal ang korupsyon. Yan ang totoo niyan. At kaya ang mga gumagawa ng hindi nabibilanggo Hindi natin nalalaman kung yan ginawa ng batas. Yung korupsyon na yan. Kaya yung mga taong nagnanakaw, baliwala. Tatawa-tawa lang sa likuran natin. Ginagago tayo. Malaki ang bagay yung sinasabi nilang master plan na yan Kaya napakahirap unawain na bakit ang mga magnanakaw ay hindi nakukulong. At pag kumandidato, nananalo pa. Kasi lahat yung may mga daya. Yan ang nakakapaloob sa master plan. Pati Amerika na-influensyahan sa Pandaraya Kaya nga nandun si Garcia at saka si Bautista. Pati si Glenchong. Lahat yung mga bayaran yan. Kunwari, kalaban. Kunwari, mga pinakikita na sila makabayan. Pero lahat yung mga bulaan yan. Kaya hindi ko masyadong pinagpapaniwalaan yung mga yan Pagkatapos, papatulang pa ng mga mainstream media, mga vlogger. Akala mo naman totoong-totoo na talaga na yan ay mga makabayan. Pero ni isa man sa kanila, wala silang makabayan. Wala sa kanila ang pagkamakabayan. Ang habol lang nila ay yung kayamanan, yung binabayad sa kanila. Kaya hindi ko tinuturi, dahil sa ganyang pananaw ko, hindi ko tinuturi ang aking sarili na isang mga ngaso. Hindi ko naman inaalipin ng tao Hindi ko naman sila hinuhuli. Kundi isang pawn lamang sa chess. Kaya wala nakakaalam kung ano ang aking mga plano para magapi ang mga kalaban. Ito ang dahilan kung bakit ang ugnayang espiritual ay madaling mabasag. Paano nila ako babasagin ngayon? Paano nila mahuhuli ang galaw ko? Dahil wala Ako lang kung ano man sikreto ko, yun lang. Tahimik ako. Pero ako pinanunod ko sila. Kaya alam ko ang mga galaw nila. Pinag-aaralan ko maigi bago ako magsalita. Sa bawat panaginip na nagtatatag ng may isang bagay
na kailangan magtagal upang makatayo sa lahat ng panahon ng pagsusubok. At kung ang pananaw ay walang kakayahang katiwala, ay tiyak na may sakunang mangyayari. Ang dugon na nananalaytay sa tao ay walang katiyakan na porke naging presidente yung ama mo o kamag-anak mo, pwede ka na rin. Kaya yan, dyan pumapasok yung dynasty. At yan, nakalagay sa constitution na yung anti-dynasty, pero binababoy nila Kaya nga, bawal na bawal yan hanggang sa ikatlong degree. Pero anong ginagawa? Yung anak, kandidato. Yung asawa, kandidato. Yung tiyuhin. Lahat yan, sila-sila na lang. Kaya yung master plan na yan na binabanggit ko, nandyan lahat nakapaloob ang kababuyan na ginagawa. Hindi ba, prinsipe? Kala mo siguro, lulusot ka? O bumagsak man, gaya ng kanyang mga ninuno. Kaya pag bumagsak, wala na. Hindi porke ganun ang pangalan ay pwede na itong mamuno. Malabo yun Hindi porke Marcos ka, pwede ka nang mamuno. Hindi porke Duterte ka, pwede ka nang mamuno. Kasi yung legacy na yan, yung legacy nila ay pagnanakaw. Yan ang minana nila, yung magnakaw sa kaban ng bayan. Napaka samang ugali yan. Ang pinatataba nila ay yung kanilang bulsa, hindi yung magsilbi. Pero nanunumpa yung mga yan sa konstitusyon. Dinadamay pa nila ang Diyos sa kanilang panunumpa. Kaya nga, makatwiran din yung sabi ni Duterte na stupido yung Diyos Kasi, kaya niyang pagnakawan ang bayan Ang kawalan ng paghahanda. Mga pamamahala at kawalan ng pagpapahalagang pananaw, yung foresight. Kasi yung ang foresight mo, yung pananaw mo napakalapit, wala. Hindi mo makikita ang buong senaryo. Ganyan ang mga politiko. Kasi yung pundo nandyan lang sa kanilang kwan. Kaya yung pananaw nila nandyan lang sa pundo. Nasa kanila kasi ang mga kwan mga pundo Kaya doon lang sila nakatingin. Pero kung lalayuan nila, makikita talaga nila ang problema ng bayan. Ayaw nilang tignan yan. Iniiwasan nila. Dahil oras na tinignan nila, yung foresight, yung malayo ang foresight mo, yung pananaw mo, ay mawawalan sila ng, mababawasan yung kikitain nila. Mabigat Kaya dyan pa lang, magsisimula na yung kanilang pagbagsak. Kahit ang pinagmulan ay may matibay na pamana ng namumuno, ay biglang guguho ito. Ang pagkahalili ay ng isang kadugong nananalaytay ay hindi tungkol sa pamana, kundi nakabatay ito sa kakayahang mamuno. Hindi porke ama mo ay mahusay na Hindi ko sinabi mahusay si Marcos tuso yan mahusay na mamuno, magaling. Pag ikaw ang anak, nababago yun Kaya nga, ang lipi ay nababago.
ay hindi nababago. Hindi nababago. Ang lahi ang nababago. Kaya kung tumama yung sinasabi kong oras de peligro, ay hindi nakahanda kung wala siyang kakayahang mabuno, kung wala siyang foresight, yung pananaw, malawak na pananaw. Kaya walang mangyayari kundi pabagsak ang kanya, ang kanyang pinamumunuan. Ngunit sinasabi nila na ang tagumpay ng isang namumuno ay nakabatay sa pagkasunod-sunod. Yung ika nga, continuity. Kung tagumpay ito magtatagumpay din. Kung bumagsak ito, babagsak din ito. Kaya yung sinasabi nilang continuity, yung pagkasunod-sunod. Subalit, may kasabihan din na, may kasabihan din tayo na ang guhit ng tigre kailanman ay hindi mababago. Oh. Kaya kung magnanakaw yung ama mo, magnanakaw ka rin na anak. Kasi nakikita mo yung ugali niya eh. Kaya yung mga Marcos na yan, yung Duterte na yan, yung mga anak nila, puro pagnanakaw din eh. O hindi ba Sara? O hindi ka Bumbong? Hindi ba Amy? Totoong pinagsasabi ko? O. Kaya lahat yan, mga politiko, ayaw nila yung natatalo sila. Kasi mawawalan sila ng kita eh. Alam nila yan na kaya nga yung guhit ngayon, kailan na hindi mawawala. Kung magnanakaw ka, ang magulang mo, magnanakaw ka na rin. Maski na sabihin mong gumawa ka man ng mga estratehiya na akala mo man napakabait, pero sa likuran nananaksak din yan. Kaya tama lang yung ipinahayag ni Kwan yan eh, nung Vice President ng Amerika eh, na karamihan sa mga mahihirap na bansa ay mga estupido. Mali tayong bansa, mahirap tayo. Di ang mamamayan dito, puro mga estupido, mga gago, mga tanga. Ay totoo naman yung sinasabi niya eh. Kasi nagpapaalipin tayo. Yung mga namumuno sa atin, nagpapaalipin eh. Dahil lamang sa pera. Akala kasi ng mga puti niya ito, porque sila puti, superior sila. Kung pagbabatayan mo sa luto ng tinapay, hilaw yan eh. Di ba? Pero yung maitim masyado, ay nasunog naman. Kaya ang Pilipino katamtaman, pero hindi pa rin eh. Pumapayag ang mga Pilipino na tangahin ng mga Amerikano. Kaya diyan pa rin nakabatay yung salitang kolonyalismo eh. Na hindi mawawala. Kahit wala na yung kolonyalismo, ay nakabatay pa rin dyan eh. Na tayo, nakatatak sa kaisipan natin na tayo kolonyal talaga. Pag tatalakayin ko din yung topic na yan, yung kolonyalismo. Gaya din sa Saudi. Sinamantala nila ang kapangmangan. Gaya nung una, sinamantala din tayo ng mga kolonyal dito na nagpunta na ang kamangmangan ng Pilipino. Palibhasa ay walang masyadong alam sa mga laro ng geopolitics eh. Kaya akala nila kumita maganda. Nagkaroon ng trabaho. Pero
Sino naman ang nakikinabang ng husto? Oh, di yung mga mga namumuno, yung mga dayuhan. Oh, yan ang katotohanan dyan. Di ba binanggit ko na ang namumuno sa Saudi Armed Forces ay mga Breton, mga puti. Sila din ang nagpaplano. Talagang, kasi sasabihin walang karanasan sa kalabanan. Pero bakit natalo ng mga Muslim yung France noon? Oh, kung walang kasi ang tingin nila doon sa gaya ng mga dito gaya ng mga OFW. Yun ang masaklap dyan eh. Pag doon, yung batas nila, nakagawa ka, kasalanan mo. Pero yung mga puti, walang bawal sa kanila. Yan ang totoo niya. Yung mga puti, walang bawal sa kanila. Pero pagdating sa mga ibang bansa, kung hindi ka puti, mananagot ka sa batas nila. Kadalasan nangyayari yan. Kaya maging pagplaplano, walang ng military nila. Wala silang karapatan na magkwan. Oo, katulad din sa atin. Tayo, ang nagkukan na sa atin dito, CIA. Oh, walang alam ang mga Pilipino dyan. Kaya yung mga browner na yan, mga ulol na yan, ang mga chief of staff, mga pulis, mga yan mga ulol yan, walang alam. Kundi, tigatupad lang kung anong sinasabi ng CIA. Oh, marami na nakabilanggo sa kanila eh. At nung nakaraan yan, binanggit ko din noon, ang Jeddah ay sakop na Yemen yan. Kaya nga naglaban yan dalawa na yan eh. Pero, ang Yemen may Houthi. Oh, yan, gawa din ng Amerika yan. Kasi, hanap sila ng taong maninindigan laban sa kanila upang meron silang may bigyan nilang katwiran kung paano nila sakupin ang isang bayan. Kaya nga pagkakon yung mga senaryo ng mga Amerika na yan eh. Napakabigat. Pero walang kaalam-alam ang mga tao dyan. Kaya ang nakikinabang, pag nasakop nila, ang nakikinabang ay yung mga dayuhan. Kaya meron pa akong gustong talakayin eh. Itong tungkol dito sa whistleblower ng ng Petronas eh. Kaya kailangan gumawa sila ng mga senaryo kasi. Pero yung Houthi noon, siguro mga 2015 yun at saka upward, yan eh. Yung pinuno nila noon, yung sumisigaw ng Allah Akbar, ay yan eh. Nagpagamot sa Saudi. Oh. Kung kalaban ng Saudi, bakit siya magpapagamot doon? At yung pinagpagamutan niyo hospital ay malapit doon ang palaanakan. Ngayon, sinunog yun. Maraming nadamay na maraming nadamay na bagong panganak, mga buntis, mga sanggol. Yung pagkasunog na yan. Kaya maraming lumad
Diyan sa Saudi, yung lumad niya indigenous people yan. Maraming lumad sa Saudi na galit sa mga Amerika, sa mga puti. Oh. Dahil alam nila ang kasaysayan na yan. Ganyan din ang ginagawa sa atin. Pero itong mga putang ng mga namumuno na ito, naging alipin. O hindi ba hunasan? Putang ina mo? O gago ka. Isa ka. Kung wala pa si Colonel Rafael, baka patay ka na, tinira ka. Dahil ikaw susugurin na ni Colonel Marinas. O. Kaya napakahirap yung mga pinaggagawa nyo. Tapos akala mo, protektahan natin soberanya. Ulol ka, putang ina kang hunasan ka. Anong soberanyang pinagsasabi mo? Gago ka. Nung kasagsagan na hinahanap ka, nagtago ka sa US Naval Base doon sa Subic. Dahil ang bodyguard noon ni Gordon, yung mayor doon ay pinsambo ko. Siya ang nagsabi sa akin. Tarantado ka. Pagkatapos kung ano-anong pinagsasabi mo makabayan, tarantado ka. Binenta mo ang bayan sa mga Amerikano. Putang ina mo. Gago ka. Kala mo. Harapay mo ko. Kung talagang matino ka. Ganyan ang mga nangyari noon. Mutaki mo yan. Pinaggagawa nila. Ngayon, nasaan na yung Marcos dyan? Sino yung Marcos na hinuli sa Amerika? Si Lisa hindi pupunta sa Amerika na siya lang mag-isa para makipag-jamming-jamming lang. At kaya hindi rin galing sa Hong Kong yan, Duterte na yan. Dinala na lang yan doon sa airport. Pero hindi yan galing sa Hong Kong. Ayon sa aking sa aking source, mula sa Davao dinala yan doon at yung hinuli para dalhin sa Hague upang mapagtakpan kung sino yung Marcos, yung tunay na palagay ko yun ang tunay na Marcos na dinala doon sa Amerika at hinuli. Kasama si Ches Escudero, kasama si Juan, kasama si Tambalos-Los. 4 sila. Ngayon, kung ang presidente nahuli, wala na. Vice President, hindi na rin makauwi yan. Yung Senate President, ganun din. Yung Speaker, ganun din. Sinong uupo na susunod? Yung Supreme Court. Pero yan, Supreme Court na yan, ay may mga kasalanan din yan. Paano ngayon? Ano ngayon? Kaya yan, pilit nilang pinagtatakpan yan. Yung mga vlogger na yan, yung mga na yan, yung mga mainstream media na yan, pilit nilang pinagtatakpan yan. Yung wala na namumuno dito sa Pilipinas. Ultimo chief of staff, wala na. Sasabihin nila, nagtatagulan, hindi nila alam. Wala na. Pagkatapos, magbabantayin ninyo. Sige, magbantay kayo. Tignan ko lang kung anong mangyayari. Talagang mga ulul kayo. Mga bayan ninyo. Palibasa mga mukha kayong pera, putang ina ninyo, mga vlogger kayo, mga mainstream media na nagbabalita ng mga fake news. Ayaw ninyo ilahad. Nasaan na mga economists ninyo? Yung mga tiga-yuping economists. Ikaw, Salceda. Akala ko ba magaling ka? Bakit ayaw mong gumawa ng paraan para makakuan ang bayan? Palibasa bakla ka, nandoon ka sa Mount Isarog, naghuhukay ng treasure. Tangina ka. Kaya dito, pag ganyan, madaling magapi ang bayan. Yan ang kwan. Kaya yung pagpunta ng putang ng headset dito, uutuin na naman ang Pilipino. Kaya kayo, mga Pilipino, mga tanga naman kayo, nagpapauto, akala ninyo, porke puti, ay, kwan na yan. Yan ang pinakamataas na antas ng lahi. Pero yan, pinakababoy yan.
Kaya, napakahirap yung ginagawa ninyo eh. Oh, paano yan ngayon? Oh, sino na dapat mabuno? Ayaw ninyo ibalita. Dahil alam niyo magkakagulo na. Kaya ayaw ninyo ibalita. Dahil kayo, mananagot din kayo. Natatakot kayo. Kaya pilit ninyong pinagtatakpan ang mga magnanakaw na yan. Mga nakinabang lang naman kayo dyan eh. O sige na.